Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. Ito po ang programang Radyo Nobela. Kasama niyo po si Mama Ganda, mga kabarangay. Lahat ng sobra sa buhay natin ay nakakasama raw. Kasama na doon ang sobrang pagmamahal na pwede nating maramdaman sa isang tao. Kaya dapat mag-control tayo ng nararamdaman natin. Ikaw minsan ka na bang nakapanakit ng tao nang dahil lang sa sobrang pagmamahal? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na sulat ngayong umagang ito. Dito sa Radyo Nobela. Ang sulat ng ating kabarangay na si Vernon. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Maganda. Marami talagang nagagawa ang pag-ibig. Pwede itong makapagpasaya o kaya makapanakit ng ibang tao. Minsan nga dahil sa sobrang pagmamahal na ating nadarama, nakagagawa tayo ng bagay na pwedeng habang buhay nating pagsisihan. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig ng Radyo Nobela. Tawagin niyo na lamang po akong Vernon. Hindi ko yan tunay na pangalan. 43 years old at nagtatrabaho sa isang talyer. Bago ko po ipagpatuloy itong sulat ko, gusto ko na rin pong ipaalam na napakarami kong binago na detalye sa ikukwento ko para maitago ang pagkakakilanlan ko. Sobrang sensitibo kasi ng kwento na ibabahagi ko ngayong araw. Inihanda ko na rin ang sarili ko para sa mga negatibo na maaaring maging komento ng ating mga tagapakinig. Gusto ko lamang po talaga ng peace of mind kaya nagdesisyon akong sumulat sa inyo. Bata pa lamang ako, introvert na po ako. Hindi ako masyadong mahilig makisalamuha sa mga tao sa paligid ko. Kahit pa nga sa mga kamag-anak namin kapag may family gathering. Nadala ko po ito hanggang sa aking pagtanda. Palagi akong mag-isang kumakain sa kantin namin sa eskwelahan. Ayos lamang po. Ayos lang kahit wala akong kagrupo sa mga research paper. Para sa akin, hindi ko naman kailangan ng palaging may kasama. Sanay po ako. Ayos lang kahit mag-isa na lang ako. Pero magbabago ang pananaw ko na yon nang dahil sa isang babae. Nasa may gilid lang ako ng open field noon, ng university. Nang may lumapit at bumati sa akin ng oras na yon. Ako po si Vernon at ito ang aking sulat. Hi! Uy! Sabi ko, hi! Ha? Ako ba yung kinakausap mo? Hindi ba obvious? Kasi nakatayo ako dito sa harapan mo. Ay, sorry. Akala ko kasi nagkamali ka lang ng taong nilapitan. Ayos lang. Ako nga pala si Janet. Anong name mo? Vernon. Uy! Vernon! May stage play kasi kami next week sa intrams natin dito sa university. Invite sana kita manood. Ha? Mahina ba talaga pandinig mo? O bulol lang ako magsalita? Hindi naman. Para kasing hindi mo ako masyadong maintindihan. Ano nga yung sinasabi mo? Stage play? Ayun! Naiintindihan naman pala? Oo, stage play. Member kasi ako ng theater org ng university natin. May stage play kami next week. Invite sana kita na manood. Mura lang naman ang ticket, 20 pesos lang tapos pwede mo nang ulitin buong araw yung panonood sa stage play namin.
Pero magkakaiba yung ticket sa bawat araw kasi magkakaiba rin ang stage play namin. Okay, sige. Anong ibig mong sabihin okay? Sige. Manunood na ako ng stage play nyo. Talaga? Bibili ka ng ticket namin? Oo. Teka lang ha, eto yung ticket. Ay hala, wala pala dito sa lalagyan ko. Saglit lang ha. Renzi, halika dito. Oh, bakit? Pahingi akong ticket. Bibili raw si Vernon. Ay, wow! May benta na agad siya, oh. Ilan ba kailangan mo? Vernon, ilang ticket ang bibilin mo? Ilang araw ang stage play nyo? 5 days yun, Monday to Friday. O sige, bigyan mo ako ng 5 ticket. 5 ticket? Talaga? Oo. Hindi ba pwede yun? Siyempre pwede. Renzi, pahingi pa akong 2. Teka lang, masyado ka namang excited eh. Oh, 3 tickets. Ayan. Salamat, Renzi. Eto na yung mga ticket mo, Vernon. Eto naman ang bayad ko. Thank you. Anong thank you? Ako nga dapat na mag-thank you kasi 5 ticket ka agad yung binili mo. Thank you, Vernon, ha? You're welcome. Basta promise, may enjoy mo yung stage play namin. Aasahan kita sa mga araw ng play namin, ha? Oo, pupunta ako at manunod sa inyo. Uy, Janet, punta na tayo sa nursing building. Doon naman tayo magbenta ng ticket. Sige, Renzi. Vernon, alis na kami. Kita-kits na lang next week. Thank you ulit, ha? Bye! Iyon ang unang pagkakataon na may lumapit sa akin na magandang babae at kinausap ako. Napakaganda ni Janet. Sa paningin ko, maliit na babae lang siya. May hugis almond. Ang mga mata, maputi ang kutis at matangos ang ilong. Napasunod pa nga ang mga tingin ko sa kanya nang umalis na siya sa aking harapan. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Sikat ang theater organization ni na Janet sa university namin. Hindi pa ako nakakapanood ng kahit na anong show nila pero naririnig ko noon na mahusay daw talaga silang mag-perform sa stage. Halos lahat din ng mga miyembro nila ay mga gwapo at magaganda. Parang requirement ata sa audition nila. At kahit wala akong hilig manood ng mga stage play, tinupad ko pa rin ang pangako ko na panunuorin ko ang kanilang palabas. Wala naman akong extracurricular activities nung nasa kolehiyo po ako, mamaganda. Kaya naman, malaki ang oras ko para maglaan sa stage play ni na Janet. Napakahusay umarte, sumayaw at kumanta ni Janet. Talented po siya. Napakaganda niya sa stage at parang nagliliwanag ang kaputian niya sa tuwing matatapatan siya ng spotlight sa gitna ng entablado. Bumibilis din ang tibok ng puso ko sa tuwing magtatama ang tingin ng mga mata namin sa isa't isa. At sa bawat araw na napapanood ko si Janet sa stage play nila, nararamdaman ko po na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Hi, Janet. Oh, Vernon! Hi din! Pwede bang makishare ng table? Oo naman. Siyempre. Po ka dyan, oh. Salamat. Dito na lang kasi bakante eh. Ang dami naman kasi talagang tao ngayon dito sa kantin. Buti na tiyempuhan mo ako na walang kasabay. Oo nga eh. Uy, sobrang thank you nga pala kasi nanood ka ng stage play namin last week. Hindi na nga lang kita nalapitan kasi pagkatapos ng curtain call namin, nawala ka na kaagad sa audience. Kasi nagtatayuan na rin yung ibang mga estudyante kaya nauna na akong lumabas. Pero nag-enjoy ka ba sa stage play namin? Oo naman. Ang galing mo nga umarte. Tapos sobrang ganda mo pa sa stage. Ang ibig kong sabihin, ang galing mong mag-perform sa stage, Janet. Salamat naman at nagustuhan mo. Alam mo,
First performance ko kasi yun sa org namin. Sobrang kinabahan nga ako lalo na dun sa part na kailangan kong kumanta. Feeling ko nanginginig yung boses ko habang kumakanta nung time na yun. Ang ganda nga ng boses mo habang kumakanta. Hindi naman nanginig. We, puwera biro. Oo, ang ganda talaga, promise. Oh, bakit bigla ka natahimik, Janet? Wala lang. Oh, bakit nakatitig ka sa mukha ko? May dumi ba ako sa ilong o sa bibig ko? Wala. Ang linis nga ng itsura mo eh. Bakit nga grabe ka kung makatitig sa mukha ko? Nako-conscious tuloy ako. Kasi ngayon lang kita nakitang ngumiti. Talaga? Oo, ang seryoso mo kaya palagi. Lalo na kapag nagkakasalubong tayo tapos hindi mo ako pinapansin. Pero alam mo Vernon, mas cute ka kapag nakangiti. Kaya lagi kang mag-smile ha. O bakit ikaw naman ang biglang natahimik dyan? Namumula pa yung pisngi mo. Hindi ah. Anong hindi? Para nang mansanas yung mukha mo. Mainit lang talaga dito sa kantin kaya namumula ang balat ko. Siguro crush mo ko, no? Uy, crush ako ni Vernon. Uy, Janet! Hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya kasi pinagtitinginan na tayo ng ibang estudyante dito sa kantin. Hayaan mo silang magtinginan sa atin. Inggit lang sila kasi may Vernon na nagkaka-crush sa akin. Ay nako, ikaw talaga. Hindi ko akalain na medyo makulit ka pala. Ngumiti na naman siya, oh. Kinikilig na naman siya sa akin, oh. Ewan ko sa'yo. Kainin mo na nga lang yung pagkain mo dyan para masabayan na kita. Kung anong tahimik kong tao, yun naman ang ingay at kulit ni Janet. Kaya siguro hindi ko na rin napigilan ng sarili ko na mapangiti dahil sa mga pangungulit niya sa akin. Lalo na kapag sinasabi niya na may crush ako sa kanya. Yun naman kasi talaga ang totoo. At lalong lumalim po ang espesyal na pagtingin ko sa kanya dahil sa aming pag-uusap na yon. Maliit lang ang lamesa ang namamagitan sa amin noon ni Janet sa loob ng kantin. Hindi kami magkatabi at magkatapat. Magkatapat lamang po ang upuan namin. Pero para bang naaamoy ko ang bago ng kanyang hininga at shampoo na gamit niya sa buhok niya. Pilit ko ring pinipigilan ng sarili ko na titigan siya sa mukha, lalo na sa may bandang ilong at mga labi niya. Iyon kasi ang parte ng mukha niya na pakiramdam ko ay hindi ko pagsasawaang titigan. At kahit ang boses at mga tawa niya ay hindi ko rin pagsasawaan na marinig. Unti-unti mamaganda ay naramdaman ko na para bang lalo po akong naaakit kay Janet ng mga panahong iyon. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nasundan po ng nasundan ang pag-uusap namin ni Janet, mga maganda. Minsan ako ang naglalakas loob na lumapit sa kanya pero madalas siya ang lumalapit sa akin. Iyon din ang unang pagkakataon na lumapit ako sa isang babae para makipag-usap. Nakakailang yung feeling at nakakapanibago. Para bang hindi ako yung kumikilos ng mga oras na yon. Pero kalauna naging masaya rin ang puso ko dahil naging simula iyon para maging close kami ni Janet. Nalaman ko rin, mga maganda, na nagbo-boarding house pala si Janet sa may labas ng university. Kasama niya sa boarding house ang ilan sa mga kateatro niya. Hindi nagtagal, nag-boarding house na rin ako, malapit sa kanyang tinutuluyan. Pumayag naman ang parents ko lalo na nang dinahilan ko sa kanila na gusto kong matutukan ang pag-aaral ko. May kaya rin po kasi ang pamilya namin, kaya naman kinaya kong umupa ng sarili ko. Wala akong kasama. Ako lang po, mamaganda. Para hindi po kailangang makisama.
Nang magkasabay kaming kumain ni Janet sa kantin, pinaalam ko sa kanya na magkalapit lang kami ng boarding house. Siyempre hindi ko sinabi na sinadya kong lumipat doon sa malapit sa kanila. At nakita ko sa mukha niya na natuwa siya. Niyaya pa nga niya ako noon na sumama sa pagbabible study nila ng ibang mga kaibigan niya na kaagad ko namang pinaunlakan. Grabe, ang lamig, no? Oo, Vermont na rin kasi kaya iba na ang lamig ng hangin ngayon. Parang hindi naman ganito kalamig nung pumasok ang Vermont noong isang taon. Alam mo naman ang panahon, palaging nagbabago paglipas ng mga taon. Alam mo, tama ka dyan. Parang nung summer lang, mas mainit ang summer ngayon kumpara nung nakaraan. Nakakatakot din, no? Bakit naman? Kasi nga habang tumatagal, mas umiinit ang summer natin. Paano kung dumating yung oras na masunog na tayo sa sobrang init ng summer? Grabe naman yung nasa isip mo, Janet. Bakit? Posible namang mangyari yun, ah. Pero siguro naman, matagal-tagal pa bago mangyari yun. Malay mo nga, hindi na tayo buhay nun. Mga bata pa naman tayo, kaya sigurado ako na abutan natin yun. Ayoko kayang mamatay ng maaga kasi ang dami ko pang mga plano at gustong gawin sa buhay. Bakit ba kasi puro kamatayan ang nasa isip mo? Lahat naman kasi tayo, dun papunta. Oo nga, pero dapat hindi natin pinagpaplanuhan yun. Sabi mo nga, mga bata pa tayo at marami pa tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Tama ka dyan at kasama na doon yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Ang dami kaya nun. Ano-ano ba yung mga pangarap mo? Makagraduate ako ng college, makapagtrabaho, mapag-aral at mapagtapos ko yung mga nakababata kong kapatid at mabigyan ng magandang bahay sina nanay at tatay. Ang dami, no? Okay lang naman magkaroon ng maraming pangarap. Ang sabi nga nila, libre ang mangarap kaya dagdagan na natin ang dagdagan. Ay, ikaw ba, Vernon? Ano naman ang mga pangarap mo? Ang makasama ka. Ano yun? Hindi ko masyadong naintindihan. Ha? Wala. Ang sabi ko, siguro yung makatapos ako ng pag-aaral ang pangarap ko. Yun naman ang gusto ng parents natin, di ba? Yung pagbutihin natin ang pag-aaral natin at makapagtapos tayo. Isa rin kasi talaga yun sa pwede nating isukli sa lahat ng sakripisyo nila para sa atin. Ay, ayan, nandito na tayo sa tapat ng boarding house namin. Vernon, thank you ulit sa pagsama mo sa Bible study namin kanina, ha? Nag-enjoy ka ba kanina kasama kami? Oo naman, nandun ka eh. Ang ibig kong sabihin, oo, nag-enjoy ako kasi ang dami kong natutunan. Thank you rin kasi in-invite mo ako. Siyempre, gusto ko kasing nakakasama rin ng mga kaibigan ko sa pagba-Bible study. Kaibigan? Oo, kaibigan. Magkaibigan na tayo, diba? Huwag mong sabihin na hindi pa kaibigan ang turing mo sa akin. Siyempre, kaibigan na rin. Nagulat lang ako kasi hindi ako sanay na may kaibigan. Oo nga pala, ang sabi mo introvert ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun, wala nang makikipagkaibigan sa'yo. Iba rin yung may nakakausap ka at nakakasabay tumawa kagaya ngayon. Masarap sa feeling yung may mga kaibigan. At masaya ako na isa ako sa mga unang naging kaibigan mo, Vernon. Nakarating ako ng college nang hindi ako nagkakaroon ng kahit isang best friend. Hindi naman nga kasi ako importante noon. Para sa akin, hindi ako yung taong kakausapin at kakaibiganin. At para sa akin, hindi naman po yun importante. Pag-aaral at pagsunod, sabilin ng mga magulang ko ang alam kong gawin. Pero tama si Janet. Masarap pala sa feeling yung may kaibigan ako. Kaya lang ng mga panahon na yon, si Janet lang ang gusto kong maging kaibigan. Dahil miyembro ng sikat na teatro. Si Janet, marami talaga siyang mga kaibigan. Pinakilala niya po ako sa mga kaibigan niya
At simpleng ngiti lang ang binigay ko sa kanila. Kapag hindi nila kasama si Janet ay hindi ko sila pinapansin dahil wala naman akong dahilan para pansinin sila. Walang dahilan para tingnan at kausapin ko pa sila. Hindi ko rin nilalapitan si Janet kapag may iba siyang kasama. Ang iingay kasi nila palagi. At ayoko nang maingay. At magugulong kasama. Kaya kapag nakikita ko na mag-isa si Janet, doon ko lang siya nilalapitan para kausapin at makipagkwentuhan. Hi Janet! Gusto mo ba ng instant pancit canton? Ito may dala ako. Niluto ko kanina sa boarding house bago pumunta dito sa kantin. Eh bakit dito mo pa yan kakainin kung sa boarding house mo pa pala niluto? Kasi naisip ko na baka nandito ka ng ganitong oras kaya binaon ko na lang. Ang sabi mo di ba, malungkot kumain mag-isa. Kaya nagbakasakali ako na makasabay kitang kumain dito. Oo, tama ka. Malungkot nga talagang kumain mag-isa. Kaya sige, kainin na natin yung instant pancit canton mo kasi mamaya pa naman yung klasiko. Ito, may baon din ako ditong ekstrang tinidor para talaga sa'yo. Pwede naman tayong manghiram ng tinidor dito sa kantin. Nagbaon ka pa talaga. Di hamak naman kasi na mas malinis sa mga kubyertos kapag ako ang nagligpit. Baka mamaya, hindi pa nila masyadong sinasabon o binabanlawan ng mabuti yung mga gamit nila dito sa kantin. Ang selan mo pala? Kaya naman pala hindi kita nakikita na kumakain madalas dito sa kantin. Pero salamat ha. Ang sarap ng pagkakaluto mo dito sa instant pancit canton. Hindi overcooked ang noodles at sakto lang din pati yung itlog dito. Mabuti at nagustuhan mo. Saglit lang, may nag-text sa cellphone ko. Sige lang. Oh, bakit ang lalim naman ang buntong hininga mo? Nag-text kasi yung stage manager namin. Ang sabi niya, may nag-quit na naman daw na members ng theater org namin. Malapit na ang major show namin kaya kukulangin na naman kami ng tao. Ano ba yan? Bakit naman sila nag-quit? Conflict na raw kasi masyado sa schedule ng mga subject nila. Pare-pareho naman kaming nag-a-adjust. Bakit hindi nila magawang magdoble effort para sa theater org? Meron kasing hindi kayang pagsabay ng pag-aaral at extracurricular sa school. Meron naman na kagaya mo na kaya mag-multitask. Kahit na. May promise kaming mga members sa theater org na walang iwanan hanggang sa makagraduate kami. Tapos may mga nauna namang mag-quit. Ang labo. Hayaan mo na, ganun talaga. Nakakainis eh. Kung kailan naman malapit na yung major show namin, saka pa nila naisipan na mag-quit. Dalawa pa sila kaya sigurado talaga na mapipilayan ang show namin. Pwede ba ako mag-volunteer na sumali sa grupo nyo? Kahit sa backstage lang ako o taga-buhat. O kaya taga-ayos ng props nyo dun. Huh? Susali ka sa theater org namin? Kung pwede lang naman. Ang sabi mo kasi kulang kayo sa tao eh. Baka sakaling makatulong kung dadagdag ako sa inyo kahit paano. Pero di ba sabi mo, hindi ka sanay makihalubilo at humarap sa maraming tao? Oo nga, pero hindi naman ako sasali sa org nyo para mag-perform sa stage. Sasali lang ako para maging part ng production staff. Para makatulong sa major show nyo. Kung papayag yung direktor nyo. Siyempre papayag si Direk kasi kulang talaga kami sa tao. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Vernon. Mapapagaan mo yung trabaho namin sa major show. Thank you talaga ah. Nang hawakan ni Janet ang mga kamay ko. Habang nagpapasalamat siya sa akin ay kaagad na bumilis ang tibok ng aking puso. May kakaibang kuryenteng hatid iyon sa aking balat na nagpakilig sa buong katawan ko ng araw na yon. Sinabayan pa ng ngiti sa mga labi at mata na kailanman ay hindi ko pagsasawaang titigan. Kung pwede lang talaga na hindi ako malayo mula sa kanya.
Kaya naman kahit hindi talaga ako sanay makihalubilo sa ibang tao, sumali ako sa iba't ibang organization sa university. Nag-volunteer pa rin ako na mag-join sa theater organization ni na Janet para mas madalas ko pa siyang makasama. Sa totoo lang, na-imagine ko pa lang noon na napapalibutan ako ng maraming tao ay hindi na ako natutuwa kaagad. Ayoko kasi ng maraming nakatingin sa akin. Minsan kasi pakiramdam ko ay ako ang tinitingnan at pinag-uusapan nila. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para lalo po kaming magkalapit ng kaibigan kong si Janet. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nang hapon din na yon ay kinausap ako ni Janet at sinabi niya na pumayag ang direktor nila na sumali ako sa kanilang teatro. Dinala rin niya ako sa rehearsal studio nila at panakilala sa kanilang direktor. Wala akong kahit na anong theatrical background. Pero ang sabi ng direktor, papayag daw siya na sumali ako kasi kailangan talaga nila ng production staff. Sinabi ko naman na yun lang din naman po ang gusto kong maging posisyon sa kanilang organization. Ayoko pong mag-perform, humarap sa stage. Hanggang backstage lang po ako at taga-ayos ng mga gamit nila. Kaagad po akong natanggap sa org at naging production staff. Nakita ko tuloy noon kung gaano talaga kahusay si Janet mula sa rehearsal nila hanggang sa mismong show ng grupo. Napakaganda niya. At napaka-talented pa. Wala talagang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya. At kahit hindi ako masyadong komportable na kasama ang ibang miyembro ng organization, ayos lang po sa akin. Basta nakakasama ko palagi si Janet. Janet, tapos na ako sa pag-aayos ng props dun sa stockroom. May kailangan pa bang ayusin dito sa rehearsal studio? Wala na. Naayos naman na namin lahat ng gamit dito. Lumabas na nga yung ibang kasama ko eh. Okay, akala ko may tutulong pa ako dito. May ibang lakad ka ba ngayon? Wala naman. Bakit mo natanong? Tara, kain tayo ng lomi. Libre ko. O sige pa. Namiss ko na rin maglomi. Ngayon lang kasi ulit natapos ng maagang rehearsal kaya may extra time tayo na kumain. Oo nga eh. Hindi ko matsyempohan na yayain ka dahil ang busy mo. Lalo na dito sa rehearsal studio. Ay, ako nang magdadala nitong paper bag mo. Okay, salamat. Janet, ano? Tara na. Nasa labas na sila Stephen. Kanina ka pa namin hinihintay dun eh. Ha? Bakit? Eh di ba nga kakain tayo sa Sizzling House? Oh, huwag mo sabihin nakalimutan mo agad ha. Kanina lang pinaalala sa atin ni Stephen na kakain tayo ron. Tsaka umuo ka. Hala, sorry. Nakalimutan ko. Ayan tayo eh. Kasasabi lang nakalimutan na kaagad. Ano ba naman tong utak ko? Napaka makakalimutin. Janet, di ba kakain tayo ng lomi ngayon? Ayun na nga eh. Naka-oo na pala ako kina Stephen kanina. Ganito na lang. Gusto mo ba na sumama sa amin kumain sa may Sizzling House? Masarap ang sizzling nila doon. Bukod sa sizzling, marami ka pang pwedeng orderin. Ayoko. Pero masarap yung mga pagkain doon, promise. Magugustuhan mo doon. Sigurado ako, Vernon. Sumama ka na lang sa kanila. Okay lang naman na umuwi ako ng maaga ngayon. Tara, sabay na lang ako sa inyo palabas. Ay. Renzi, pakisabi na lang kina Stephen na next time na lang ako sasama sa inyo. Uy, walang ganyanan. Hindi pwede, Janet. Kanina ka pa namin hinihintay sa labas eh kasi akala namin sasama ka ngayon. Tapos bigla ka magbaback out. Sinabi ko na rin kasi kay Vernon na kakain kami ng lomi eh. Saka gusto ko rin talagang maglomi ngayon. Sige na, pakisabi na lang kina Stephen na babawi ako next time. Ay nako, siguradong maiinis yung mga baklang yun sa'yo kasi naghintay sila ng matagal. Pero sige, bahala ka, sabihin ko na lang sa kanila. Salamat, Renzi. Ay, o nga pala bago ako umalis.
ipapaalala ko lang bawal sa members ang magkaroon ng relasyon sa org na to. Kaya ikaw, Vernon, kung gusto mong pormahan tong kaibigan ko, kailangan mo munang mag-quit dito sa org. Kasi nga, bawal. Uy Renzi, ano ba yung mga sinasabi mo? Nagpapaalala lang naman ako. O sige na, alis na ako. Ingat kayo pag uwi nyo mamaya. Tsaka sana mag-enjoy kayo sa Lomi. Bye! Ingat ka rin. Bye! Vernon, pasensya ka na kay Renzi ha. Alam mo naman ang bibig nun, palaging walang preno. Ayos lang, Janet. Pero sigurado ka ba na hindi ka nasasama sa kanila? Oo, mas gusto ko naman kasi talagang kumain ng Lomi ngayon. Ano, tara na? Labas na tayo? Kasi nagugutom na rin ako eh. Alam ko naman na ayaw talaga sa akin ng ibang miyembro ng teatro namin. Pakiramdam ko pa nga, palagi nila akong pinag-uusapan, lalo na kapag nakatalikod ako. Ramdam ko rin ang mga panakaw na tingin na palagi nilang ginagawa sa akin. Para bang kapag lalapit ako kay Janet, ay nakasunod ang tingin nilang lahat sa akin. Nakakailang at nakakainis. Kaya naman nagsimula na akong hindi umattend ng mga rehearsal at meeting ng theater organization nila. Noong una, panay ang text sa akin ng stage manager nila at tinatanong kung magkikwit na raw ba ako. Hindi naman ako nag-reply. Kahit si Janet, ay hindi ko rin nire-replyan noon. Tiniis ko siyang hindi makita, kausapin at i-text. Pero grabe po, ilang araw pa lang ay sobrang namimiss ko na kaagad siya. Sobrang nakakatuliro ng isip. Kaya naman gumawa ako ng paraan para makausap at makasama ulit si Janet. Tinext ko siya, Mama Ganda, at sinabi ko sa kanya na may mga kaklase akong magba-Bible study sa boarding house ko. In-invite ko siya at sinabi ko na sana ay makapunta rin siya. Laking tuwa ako naman nang sabihin niya na makakapunta siya ng araw na yon, Mama Ganda. Oh, Janet! Hi Vernon! Late na ba ako sa Bible study nyo? Hindi pa. Pasok ka. Salamat! Ang dami ko kasing ginawa sa library kaya hindi ka agad ako nakaalis. Sakto lang naman ang dating mo kasi papunta pa lang din yung mga kaklase ko. Mabuti naman. Akala ko ako na lang ang hinihintay eh. Upo ka muna dyan sa sofa. Salamat! Sandali, may kukunin lang ako. Okay. Eto pala ang juice saka tinapay. Nako, nag-abala ka pa talaga. Thank you. Wala yan, ano ka ba? Inihanda ko rin talaga yan para sa'yo. Salamat talaga ah. Oo nga pala. Bakit bigla ka nalang hindi na uma-attend sa mga rehearsal natin sa theater? Naging busy na rin kasi ako sa ibang subject ko. Alam mo naman na may minemaintain ako na grades para maging cum laude ako pagka-graduate. Ah, ganun ba? Dapat sinabi mo na lang yan kasi nag-alala din ako sa'yo. Ha? Bakit ka naman nag-alala sa akin? Inisip ko kasi na baka may family problem ka kaya hindi ka na nagpakita sa rehearsal. O kaya baka may nakaaway ka na member ng org. Wala rin naman kasing may alam sa amin kung bakit bigla ka na lang hindi nagparamdam. Ay, ang totoo kasi Janet, hindi ko talaga gusto ang ugali ng ibang miyembro ng org nyo eh. Bakit naman? Para kasi ang yayabang nila. Mababait ang mga yun. Maiingay lang talaga sila kapag magkakasama pero hindi naman masama ang ugali nila. Janet, alam ko naman na pinag-uusapan nila ako palagi. Uy, hindi totoo yan. Hindi sila mga ganong tao. Sigurado ako. Palagi nila akong pinagchichismisan lalo na kapag lumalapit ako sa'yo. Mahilig mang asar ang mga yon, pero hindi sila yung ganyang tipo na kagaya ng sinasabi mo. Mababait sila kaya nga mga kaibigan ko sila eh. Hindi ako pwede magkamali. Ayaw nila sa akin para sa'yo. Kaya umalis na lang ako sa organization nyo. Kasi ayoko sa mga tao na pinipigilan ako mapalapit sa'yo. Ayoko sa mga taong pinaplastic lang ako. Ayoko sa kanilang lahat. Teka, ano ba yung sinasabi mo? Medyo hindi na kita naiintindihan. Saka,
Nasaan na ba yung mga kaklase mo na kasama nating magba-Bible study? Akala ko ba pupunta sila dito? Janet, gusto kita. Ha? Sa totoo lang, mahal na kita. Mabuti pa umalis na lang ako kasi mukhang wala namang darating dito ng mga kaklase mo. Sandali lang! Aray, Vernon! Nasasaktan ako! Bitiwan mo nga yung braso ko! Janet, aaminin ko na ang lahat sa'yo. Mahal kita nung una pa lang. At ikaw lang ang dahilan kung bakit ako sumali sa theater org nyo. Kung bakit pinagsagaan kong pakisamahan yung mga kaibigan mo. Ginawa ko yung lahat para sa'yo. Dahil mahal kita! Pero hindi kita mahal, Vernon! Ano? Hindi kita mahal! Hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay sa'yo. At kung hindi ka makukontento doon, mabuti pa huwag na lang tayong mag-usap kahit kailan. Sige na, aalis na ako kasi... Hindi ka alis! Dito ka lang, Janet! Dito ka lang kasama ko! Bitawan mo yung Akin ka lang, Janet! Nahihirapan akong Hindi ka huminga. maagaw ng iba! Hindi ako papayag na mawala ka sa akin! Hindi! Wala akong ibang gustong mangyari noon kung hindi ang makasama lang si Janet at mahalin niya ako. Kahit kailan. Hindi ko siya gustong saktan o pagbuhatan ng kamay. Kaya nagulat na lang ako nang bigla siyang bumagsak sa sahig, nadilat ang mga mata nang mabitawan siya ng mga kamay ko. Tumama pa ang ulo niya sa tiles, sa sahig kasunod ang pagkalat ng dugo doon. Para akong biglang natauhan sa aking ginawa. Kaagad kong hinawakan ang leeg niya at sinalat ang pulso niya. Hindi na iyon tumitibok. Binalot ng lamig ang buong katawan ko at muling natuliro ang isip ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos noon, lalo na nang mapagtanto kong napatay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Naiyak na lamang ako ng ilang saglit habang yakap ko ang wala ng buhay na katawan ni Janet. Paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya habang umiiyak sa mahinang boses. Nang huminto ako sa pag-iyak, ay kumuha ako ng malaking garbage bag at ipinasok ko doon ang katawan niya. Binuhol ko iyon ng mahigpit at inilagay sa ilalim ng lababo. Nilinis ko namang mabuti ang sahig kung saan nagkalat ang kanyang dugo. Galing sa ulo ni Janet. Nag-impake ako ng mga gamit ko at umuwi ng bahay namin. Nagtaka rin ang mga magulang ko kasi alam nila na dapat ay may klase pa ako ng oras na yon. Sinabi ko na lang na sumama ang pakiramdam ko. Pagkalipas ng 3 araw, may dumating na mga pulis sa bahay at dinala ako sa presinto para tanungin tungkol sa kasong pagpatay kay Janet. Hindi na po ako nag-deny dahil nakita na rin naman nila sa loob ng boarding house ko ang umaalingasaw na bangkay ng babaeng pinakamamahal ko. Nangamoy na raw kasi yon mula doon at pinagbuksan na ng may-ari ang kwartong inuupahan ko. Inaamin ko sa mga pulis, sa mga magulang ko at pamilya ni Janet ang nagawa ko sa kanya. Paulit-ulit akong humingi ng tawad sa parents ni Janet, habang ang tatay niya ay ilang beses akong nasuntok na hindi ko na inilagan pa. Alam ko kasi, nakulang pa yon para sa naging kasalanan ko sa kanila. Alam ko na walang kapatawaran ang nagawa ko sa babaeng sobra kong minahal. Habang nililitis ang kaso ko noon, namatay sa atake sa puso ang mama ko. Ang papa ko naman ay na-stroke at hindi nagtagal ay binawian din ng buhay. Halos wala na talaga akong kasama
na pamilya ko. Sa tuwing humaharap ako para sa paglilitis ng kaso, hanggang sa mahatulan po ako ng guilty. Sino ba naman po ang sasama sa akin? Simula pa lang nung una, wala na rin po talaga akong kaibigan. Si Janet lang. Mahigit 20 taon na din. 20 taon na po akong nakakulong. Nang makalaya ako, ay may tumulong naman sa akin na ibang kamag-anak para makapagbagong buhay. Punto din ni Janet ang isa sa mga una kong pinuntahan. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko sa kanya. Hindi ko naman po yun sinasadya. Minahal ko siya ng sobra at sigurado ako sa sarili ko na totoo yun. Pero hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya. Alam ko na kulang pa ang ilang taon na pagkakabilanggo ko sa nagawa kong kasalanan. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, hanggang ngayon po ay nagsisisi pa rin ako sa nagawa ko kay Janet. Hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa dibdib ko ang pagkawala niya ng dahil sa akin. At sana kapag natapos ko na ang sulat na to, mabawasan po ang bigat na aking dinadala. Maraming salamat, Mama Ganda, sa pagbasa ng aking kwento. Ang madilim na parte ng aking buhay. Salamat sa pagiging tulay para mailabas namin ang mabigat naming dinadala sa aming mga dibdib. Salamat kasi palagi kayong nandyan para makinig at magbigay ng payo sa aming mga letter sender. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Muli, ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vernon. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!